Hello, hello mga kasari, it's me Jennifer Mejia, ang tintera ng bayan. Hello mga kasari, kamusta po kayong lahat? Okay, for today's video, ibabahagi ko po sa inyo kung magkano nga ba yung binayaran ko sa munisipyo para po sa aming business permit. Okay, magkano nga ba? Ito pong business permit namin is for renewal, no? Iba-iba po yung amount kung magkano man yung babayaran natin kasi depende po yan sa tagal eh. Habang tumatagal po yung ating sari-sari store, yung ating business, mas lalo pong tumataas yung binabayaran natin sa ating business permit. Okay, so yung una-una po na kinuha ko bago po ako pumunta sa munisipyo is yung barangay clearance, no? So sa barangay clearance ang binayaran ko po dito is 80 pesos. Ayan, no, bawat lugar po iba-iba yung presyo, so depende po yan sa lugar natin kung magkano nga ba yung fee na babayaran at kung ano yung mga policy. Kaya minsan kasi sa ibang lugar kahit barangay clearance lang para sa business okay na po, no? So dito po sa lugar namin kailangan munisipyo. Yan, yung sunod po na pinuntahan ko, pagdating ko sa munisipyo, pumunta na po ako agad sa Bureau of Fire, okay, sa BFP. So sa BFP po, dahil hindi pa po expired yung aking BFP, by July pa po ito ma-expired, so hindi po ako nagbayad doon. Okay, pero i-add natin yan kasi by July, pupunta rin naman ako doon para mag-renew ng BFP. So kasama na rin siya sa bayarin. So yan, sa BFP po, ang babayaran po doon is 500 pesos. Okay, so nakamagkano na agad tayo. 'Di ba? So yan, sa barangay clearance is 80 pesos, sa BFP is 500 pesos. And ang sinunod ko po na pinuntahan is yung zoning area, yung bills para sa building permit. Okay, kung gaano kalaki yung ating sari-sari store, yung sukat po ng ating sari-sari store. Okay. Dahil sa 20 square meter lang po yung ating size na ating sari-sari store at yung kwarto nga po sinama nila kasi isahan siya nung ginawa. Okay, kaya kasali po talaga sa kwarto kahit dito lang yung store ko. Okay, so 20 square meter lang naman po ito, so hindi pa siya kasali sa mga maraming requirements para sa pagkuha ng building permit. Okay, so ayan, no, yung sunod ko po pinilahan is yung para po sa medical, yung health. Okay, kasi kumuha po ako doon ng list ng requirements para ipapakita po yun sa ospital na kung ano man po yung kailangan ko examine. Okay, yun, pumunta po kami sa Bungol Hospital at yung in-examine po sa amin doon is yung chest x-ray, urine stool. Yun po yung ginawa namin examination sa Bungol Hospital para po sa aming health certificate. Okay, urine stool at chest x-ray. Urine stool at chest x-ray yun. Yung binayaran naman po namin doon is 550 pesos. Lahat-lahat na po yun. Yung tatlong yun, no? 550 pesos na po yung aming binayaran doon. So hindi pa po kasali doon yung pamasahe tsaka merienda kasi ilang oras din po kami inabot doon sa pila kasi maraming tao. After nun, bumalik na po ulit kami sa munisipyo, and then yung sa DTI po namin is hindi po ako nag-renew pa ng DTI kasi next year ko pa po ito i-renew kasi next year pa ma-expire. Okay, so yeah, medyo nakalimutan ko na kung magkano yung binayaran ko po para sa aking DTI. Okay, skip ko na muna yun kasi nakalimutan ko kung magkano po yun. And then after nun, pumunta na po ako sa assessment muna, no? Tinignan nila, chinek muna nila yung mga requirements ko kung kumpleto na ba. And then after nun, nung nakompleto ko na nga po lahat ng requirements ko, is pumunta na po ako sa cashier. At yung binayaran ko naman po sa cashier, yung mga iba pa na hindi ko naisama, no? Basta yung binayaran ko sa cashier is worth 7,452 pesos. Yun po yung mga kasama po doon, yung sa plate number, yung mayor's license, yan, tsaka yung ano pa, municipal license, mayor's permit, yung health card fee, zoning area, garbage fee, no? So yun, basta yung mga yun, ang binayaran ko po doon is 7,452 pesos. Okay, so yung lahat-lahat, all in all, no, yung barangay clearance na 80 pesos, yung BFP na 500 pesos, yung medical na 550 pesos, at yung doon pa sa yung mga para sa municipal license, mayor's permit, yun, 7,452 pesos po doon. And then all in all, yung total po na nagastos ko, yung binayaran ko po sa permit, 8,582 pesos. Okay, so yun na po yung lahat-lahat. Hindi pa kasali doon yung mga syempre, yung pamasahe na pabalik-balik, tsaka yung merienda rin, no? Kasi alam niyo naman, umaabot tayo doon ng ilang oras sa kakapila kasi sa dami ng tao. Okay, so yun po.
hindi kasali yon yung pamasahe tsaka merienda. Okay, so yung all in all, nasa para lang sa business permit is 8,582 pesos. Okay, so ito po is for renewal and every year tumataas po yung binabayaran namin. Okay, so yan, ngayon, 4 na taon na yung sari-sari store ko. So, 4 years na rin ako nag-permit do sa munisipyo. So, yan, pataas ang pataas. Okay? So, ayan, I hope nagkaroon po kayo ng idea kung magkano nga ba yung binabayarang permit sa munisipyo. I hope nagkaroon po kayo ng idea. Okay? Ito pong mga nagastos ko is para to sa renewal. Okay? Pero kung bago pa lang po yung permit na kukunin nyo, mas mababa pa po sa 8,582 pesos. Mas mababa po dun. Okay? So, at least, na-share ko kung ano yung aking karanasan, yung aking experience. I hope nagkaroon po kayo ng idea about sari-sari store. So hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye. Happy selling. God bless.